Pinagbibili niya sa kanyang mga anghel na igalang ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus. Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksohin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Muli ang anak ng babaeng balo. Makaraan yun, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Binata, umamong ka! Naupo ito at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Singid lang ang takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating na sa atin ang isang dakilang propeta, nilikha ng Diyos sa kanyang bayan. at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Palakpakan po natin. Jesus ang labing-dalawa. Pagamat wala pong labing-dalawa, Tinawag ni Jesus ang labing-dalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya. Kahit tungkol, supot, tinapay, salapi o bisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan niyo. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayo na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng tao. Palapakan po natin sa ito. Humanda na po si Jesus. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga olibo, pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayo. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni naman. Kalagyan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinakalaw, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon. kaya't lumangad ang mga inutusan
At natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari. Bakit hindi ako kilala niya? Kailangan niya ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balaban, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, at sa kanyang daraanan naman, inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balaban. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksahan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. sinabi sa kanya ng ilang pareseyong kasama ng karamihan. Pero, sabayin ninyo mo naman ang iyong mga alagad. Sumagot siya, Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. palakpakan po natin. May pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, isa sa 12. Umalis siya at nakipag-usap sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng bantay sa templo, kung paano niya maipagkakanuno sa kanila si Jesus. Natuwa sila sa kanilang pag-uusap at pinangakuan ng salapi si Judas. Sumang-ayon ito, at mula nooy humanap na ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus nang di namamalayan ng mga tao. Palakpakan po natin. Ang pagtatatag ng banal na hapunan. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kanyang mga apostol, at sinabi niya sa kanila, Malabo nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskong ito bago ko magpatay. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. hinawakan niya ang isang saro, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. at tumampon siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, Ito ang aking katawan na binibigay ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. gayon din naman, tinampon niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang saro nito ang bagong tipan ng aking dugo na bumubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo rito ang magkakanulo